And yes, I know you hear, for you are near, for you have promised, and I believe. And I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. I lift my hand to reach your face, find in your arms a hiding place, to be enfolded there within your care, for you have promised, and I believe. And I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. I speak your name into the night, seek through the pain your healing light, and then I will not fear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. Secure my heart, Lord, as I kneel. Make sure my trust, my all I yield. Then I'll be one with you in all I do, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. Increase my faith, O Lord my God. I'm weak, I fervently plead. In mountain shadows I have trod, with faith I have set free. Through trials faced, my faith has waned. Your grace sustains my soul. In weakness then your power I gain. With faith you make me whole. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. When doubts arise and tears descend, my soul seeks your loving grace. Let faith in you my heart transcend, and then your love
my strength renewed. You guide me through the night. With every step, my trust accrued, my refuge and my guide. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you, my victory. Though storms may rage and trials assail, I'll stand your peace and me. For faith in you will never fail. My stay in life's raging sea. Increase my faith abundantly. This is my heart's earnest plea. To serve my God and faithfully, and live eternally. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you, my victory. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To Him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to
Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay tapat na po sa ating oras ng ating Facebook Live dito po sa Facebook. Alas 8 na po ng gabi, araw po ng Miyerkules. So ito ang ating schedule po na araw. Ano po? Minsan naging Baptist, naging Webis. Pero sa linggong ito, pagsisikapan po natin na Miyerkules, Biyernes ang ating Facebook Live. Doon sa Sabado, January 31, 2026, katapusan po ng buwan ng January. Meron pong casual meeting sa may San Jose City Church of Christ dyan sa may San Jose City, Nueva Ecija. Ang mangangaral po dyan ay si kapatid na Aris Bautista. Meron pong apat na tagapagsalita. Una po si pinakamabata, si Moises Quinto. Hindi po siya preacher, siya po yung miyembro sa Briones Village Church of Christ sa may Cabanatuan City, na kung saan si kapatid na June Bautista ang mangangaral. Si Brother Jojo Takbad, siya rin po sa magiging speaker. Si Brother Samuel Graneta, taga Santiago City, at saka ang inyong po lingkod. Ang tema po ay tungkol sa biyaya. Parang sana po kayo makarating. Kung gusto niyo malaman yung venue, kasi ang church building po nasa Tabulac. Kaso ginagawa po yung church building nila, kaya hindi maaari pong doon gawin yung gospel meeting. Meron venue, nakalimutan ko po yung pangalan po ng venue. Pwede niyo kontakin si kapatid na Aris Esguera Bautista sa kanyang messenger. Kung tayo po ay Ilocano, na ibag na Rabi, kada kayo amin kakapsat. Kung kayo po ay Bisaya, maayong gabi sa inyong tanan magsungon. Kung kayo po'y waray-waray, maupay nga gabi, kabugtuan ko ang Kristo. Kung kayo naman po'y Bicolano, Diyos marahin na banggi sa inyo kabos. Sa May 21, 22 po ay magkakaroon ng gospel meeting ang church sa may Mercedes, Camarines Norte. Ano po? Matagal pa po yan sa May 21 to 22. Sa April 2 naman po ay may gospel meeting dito po sa Angeles City Southside Church of Christ, Angeles City. Ano po? Kung kayo po naman ay taga-Pangasinan, Masanto siya Labi, EDSE kayon, amin. Kung kayo po yung taga-amin, maya papingi, kaya po nga. So ating pagsapo ngayon sa gabing ito po ay isang sa ibang mga grupo ng pananampalataya. Ito po ay kanilang practice. Meron po silang babaeng mangaral. Dahil po ang kailang pangalan sa mangaral ay pastor, may mga babaeng pastora. At ito po ay kanilang pinagtatanggol, pero hindi sa paraan ng pagbibigay ng kapahintulutan o otoridad na galing po sa Biblia. Ito ay sariling opinion lang at pananaw pantao kailang binibigay na katwiran. So ang ating pong katanungan, kung ito po'y nararapat o naayon sa Biblia, na magkaroon po tayo ng mga babaeng mangaral o babaeng mga pastora. Kung minsan, bagamat wala pong talagang ganong klaseng doktrina, may mga kapulungan na kung sa may dominanting babae.
sa loob po ng isang local church. Although hindi siya officially designated na mangangaral o pastora, pero siya yung nasusunod sa loob ng local church. Hindi rin tama po yan. Makikita natin na ang role of leadership sa loob ng iglesia ay binigay sa mga kalalakihan, hindi po sa mga kababaihan. So ito po ang ating gustong pag-aralan po sa gabing ito. Answering arguments sa mga nagsasabi na ang maaring magkaroon ng babaeng tagapangaral o babaeng pastora. Alam po natin magkaiba yung dalawa. Yung mangaral, yun po yung mangangaral. Yung pastor, yun po ay overseer o siyang tagapamahala sa loob ng local church. And usually, sa Biblia po, yan ay maramihan, hindi lang isa. Plurality of elders or overseers or pastors sa loob po ng isang local church. Yun po mababasa natin sa Biblia. So, ganoon po ang ating gagawing reasoning, arguments, para patunayan na maari ang isang babae na maging mangangaral o pastora, ay yun po ang ating titingnan sa Biblia. Palagi po ating ganun ang ating magiging dapat gawin para po tayo ay makatiyak na yung ating ginagawa ay nasa Biblia. Dito po sa Gawa, chapter 17, verse 11, ito po ang ating mababasa. These were more fair-minded than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Ibig sabihin, ito mga taong ito, hindi sila Kristiyano, sila yung mga Hudyo na taga-Berea. Isa na sinasabi sila mas marangal kaysa sa mga Hudyo na taga-Thessalonica dahil itong mga taong ito, pinakinggan si Apostle Pablo na may kagalakan with all readiness. Pero pagkatapos, sinaliksik pa rin nila yung banal na kasulatan kung yun nga ang katotohanan o hindi. So ito po ang ating dapat maging kaisipan sa bagay na ito. Ano bang tinuturo ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Maaari ba? O pinapayagan ba? O pinahintulutan ng isang babae maging mangaral, a woman preacher, o a woman pastor? Yun po ang ating gustong basahin, pag-aralan sa Biblia. Kung ano po ang ating makikita at mapapatunayan sa Biblia, yun ang ating gagawin. Yun una po makikita natin sa unang Thessalonica, sa ikalawang kabanata. Ito makikita nating utos ni Apostle Paul. Ano po? Ito po ang utos ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ito po sa unang Timoteo, 1 Timothy, chapter 2. Ito ang ating mababasa. Ito po sa verse 11, verse 12. Ito po ang ating gustong tingnan. Ano po? Dito po sa yung ating binasang talata, mas maganda po sa ating Bibliang Tagalog natin basahin. Ito po ang ating mababasa. Unang Timoteo, chapter 2, verse 11 and 12. Ito po ay utos sinulat pa ni Apostle Paul. Kailangan nating kilalanin na pagka si Apostle Pablo po ay nagtuturo o nag-uutos, sinasabi niya ito'y utos ng Panginoon. Hindi niya sariling utos. Yun po sabi niya. Ito po sa 1 Corinthians chapter 14, yan pong sinasabi niya, kayong dapat kilalanin na yung mga bagay na tinuturo niya ay utos ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Basahin po natin.
sa verse 37. Kung inisip ng sino man na siya'y propeta o tawag espiritual, dapat niyang kilalanin ng aking sinusulat sa inyo utos ng Panginoon. Bagamat si Pablo ang nagsulat dito, ito'y utos ng Panginoon. Yan po'y maliwanag na sinasabi ni Apostle Paul. Babasahin po natin sa Tagalog. Kaya nga babae matutun sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahintulot ng babae magturo, ni magkaroon man ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ito po sabi ni Pablo, dito sa New King James, let a woman learn in silence with all submission, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Hindi pinag-uusapan rito na may mga babae magaling. Hindi natin pinag-uusapan na mas magaling mga lalaki sa babae o mas magaling babae sa lalaki. Kailangan nating kilalanin na may mga babae mas magaling sa lalaki. For instance, may mga babae naging pinuno ng kailang mga bansa. Yung unang yung sa United Kingdom, si Margaret Thatcher, yun po isang babae. At siya po ang nanguna doon sa digmaan lamang sa Argentina. So, hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin kung ano ipinag-uutos ng Panginoon. Ito po, learn in silence. Hindi po ito, ibig sabihin, hindi nagsasalita o literally na tahimik. Hindi po yung ang sinasabi niya. Ito po yung galing sa salitang Grego na exousia, na ibig sabihin ng quietness. In other words, ito yung opposite sa pagiging mangaral o pagiging pastor, na ito yung gawain po ng pangunguna o position of leadership. In other words, walang position of leadership ang babae sa loob ng local church. So, ano bang ibig sabihin ng silence? Hindi na ang hulugan na hindi siya nagsasalita. Dahil kung gano'n ang kahulugan niya, hindi rin siya pwedeng umawit. Hindi rin siya pwedeng mag-amin. Pag mayroong nananalangin, di ba? Kasi nagsasalita siya eh. So, ano yung silence? Ang ibig sabihin ng silence, hindi siya maaaring magturo sa isang lalaki sa loob ng local church. Kasi may mga pagkakataon na halimbawa si Priscilla Takila, tinuruan nila si Apollos, pero yun outside ng local church. Hindi siya pinag-uusapan sa loob ng local church. Hindi maaaring magturo ang babae sa isang lalaki kanya. O magkaroon ng otoridad ang babae sa isang lalaki. Yun ang silence na sinasabi dito. Hindi siya position of leadership, kundi position of submission kanya. Ang nagtuturo sa mga kapatid ay mga lalaki. Maliban lang kung tinuturuan ng babae ay mga babae. Walang problema yun. Pero kung may mga kalalakihan, hindi pwedeng magturo ang isang babae o magkaroon ng pamamahala o oversight sa isang lalaki kanya. Yun ang ibig sabihin ng silence. Hindi ito ibig sabihin ng hindi talaga nagsasalita o literally ala siya sinasabi. So yung sinasabi dito ni Pablo, silence, ibig sabihin it's a position of submission. Not a position of oversight o position of leadership. Hindi siya pwede magturo sa isang lalaki. Kaya hindi pwede magturo ang babae sa mga lalaki na men's class. Hindi pwede yan. Hindi siya pwede mangaral sa loob ng kapulungan at magbigay ng sermon. Dahil may mga lalaki doon. At yun ay posisyon ng pangunguna. So, at pangalawa, hindi siya pwede magkaroon ng authority sa isang lalaki kanya. Kaya makikita natin, lalaki lahat yan. Lalaking apostol, lalaking preacher, lalaking pastors, lalaking guro. Meron lamang pong babae-lalaki, mga propeta, at naglalagay din po ng sign ng Panginoon ng panahon na yun. Ang mga babae nakatalakbong, ganyan. Pero may sabi ng iba, meron po kami radio program once upon a time, at meron po isang grupo meron ding radio program pagkatapos namin, na sabi nila, hindi naman kasalanan ng isang babae maging mangaral.
At ang argumento po nila, hindi na po ito sa loob ng church. Ito na po ay yung 1 Timothy chapter 2, ito na po ay ang context daw po nito ay relasyon sa pagitan ng isang lalaki at kanyang asawang babae. Para matanggal nila yung pagbabawal ni Pablo sa loob ng local church. Yun ang kanilang argument. Kaya lang, problema po mga kapatid, sa ganitong argument, wala namang binabanggit tungkol sa lalaki at kanyang asawa. Kapag pinag-uusapan po ang lalaki at isang asawang babae, ang Biblia po ay spesipiko. Sinasabi niya asawang lalaki, asawang babae. Pero kung babasahin po natin yung binasa natin kanina, wala naman tayo mababasa ng asawang lalaki at asawang babae. Mababasa natin lalaki at babae. Tignan po natin sa Efesos chapter 5, verse 23. Halimbawa, kung pinag-uusapan po ang relasyon ng lalaking asawa sa kanyang asawang babae, ito sinasabi, binabanggit yung salitang asawang babae o asawang lalaki. Basahin natin. Sapagkat ang asawang lalaki, hindi sinabing lalaki, asawang lalaki. Ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo ng ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. So kung pinag-uusapan doon ay kung ano, sino na nangunguna sa loob ng sa relasyon ng asawang lalaki, asawang babae, nangunguna yung lalaki, hindi yung babae. Ngayon din po ang mababasa sa unang Pedro chapter 3 verse 1. Dito sa unang Pedro chapter 3 verse 1. Gayun din naman, kayo mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo yung sariling asawa, kahit ang ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita, upang may kahit nang walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Ganun din po rito. Asawang babae, pasakop kayo sa inyo yung sariling asawa. So, asawang lalaki. So, ibig sabihin, pagka pinag-uusapan ay relasyon ng mag-asawa, ang ginagamit na salita ay asawang babae. O sa English ay wife. Wala naman tayong mababasa husband and wife doon sa talatang binasa natin kanina. Wala tayong mababasa, di ba? Makikita nating nagbibigay ng kalituhan. Pero hindi naman talaga. Ang salitang woman ay galing po sa salitang Gregong gune. At ito'y maaaring tumukoy sa isang babaeng may asawa. Kaya nga pag sinasabi nilang asawang babae, gune pa rin yun. Pero in context, ay sinasabi na siya may asawa. Pwede rin po sa isang walang asawa. Kaya ang salitang gune ay generic sa salitang babae. Maaaring siya'y may asawa o maaaring siya'y walang asawa. Gune pa rin yun. Pero pagka ito'y walang asawa, ang gagamitin nila ay woman. Pag ito'y may asawa, wife. So dito po sa pinag-aaralan po natin, hindi po ginamit na salitang woman, ay ang baliktad, ang ginamit na salita ay babae at hindi babaeng asawa. The word used is woman, not wife. And husband is not used, but men. So basahin natin ulit. Tignan natin sa English. Ano po? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. Tingnan nyo, meron ba tayong mababasang asawang babae o asawang lalaki sa talatang ito? Basahin natin. I desire therefore that the men, hindi sinabi that the husbands, that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In the like manner, also that the women, not the wives, but the women, ganyan. So in other words, obviously dito, hindi pinag-uusapan ang mga bagay na patungkol sa mag-asawa, kundi sa mga lalaki at babae sa loob ng local church. Makikita natin na merong general rule sa mga babae at lalaki sa lahat ng espiritu ng relasyon na may kaugnayan sa kailang spesipong gawain. Pag ang pinag-usapan natin sa loob ng iglesia, lahat ng oversight at position of leadership are for men. Pagka ang pinag-usapan po ay pamamahala at kalagayan ng pangunguna,
Ito'y para sa mga lalaki. Kaya nga po, makikita natin, yung mga overseers, or in other words, pastors, or in other words, elders, are all men. Wala tayong mababasang babae. They are all men. Patunayan po natin. Ito sa Acts chapter 20 verse 17. Basahin po natin, kayo sumunod sa inyong mga Biblia. Ito sa Acts chapter 20 verse 17. Ito pa pinag-uusapan natin. From Miletus is sent to Ephesus and called for the elders of the church. Verse 28. Basahin po natin. Therefore take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. So, ito meron mo tinatawag ni elders or overseers. Sa ibang salin ay bishop. Ano yung qualification nila? Ang qualification nila ay, o isang sa mga specific qualifications ay, he must be a husband of one wife. At di ba po, lalaki yun. Hindi naman pwedeng babae, husband of one wife. Wala naman binagbabawal pong homosexuality sa Biblia. So, husband of one wife. Yun po yung lalaki. Obvious po yan. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 3. May qualifications po rito sa verse 1 and 2. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop or an overseer, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Oh, yeah. Husband of one wife. Ano yun? Hindi yung lalaki. Di rin po sa Titus, ganun din, sa chapter 1, 5-7, isa sa ating mababasa, halimbawa dito po sa verse 6, if a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation, ibig sabihin, kaguluhan, disorderliness, or insubordination. Ganyan. So, yung pong namamahala sa loob ng local church, mga overseers or pastors or elders are all men. Kahit po sa loob ng pamilya, ang position of leadership belongs to the man of the house, the husband. At hindi po sa babaeng asawang babae. Yun na po sa Titus, basahin natin. Chapter 2, verse 5. Ito po ang ating mababasa sa Titus, chapter 2, verse 5. Dumidikit dito, no? Dumidikit. Ito po ang ating matutunghayan. Sa Titus 2:5. Sige mo pa itong nadaan. Basahin ito to. To be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. So, kahit po sa loob ng pamilya, ang supposed to be, ay sa Biblia, ang position of leadership ay sa mga asawang lalaki. Ngayon, tingnan niyo yung application dito na po. Kung ito po ay patungkol sa asawang babae, so ito siya labla ng pamilya. Yung pananamit. Kung ang argument po ay itong 1 Timothy chapter 2 ay regulation sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae. So dito po sa pagdadamit. Dito sa 1 Timothy chapter 2 may binabagit po dyan tungkol sa pagdadamit. Sayin natin ito sa 1 Timothy chapter 2. Ito po ba ay sa pamilya lang? Kasi kung pinag-uusapan rito, ito ay mga bagay na may kaugnayan sa relasyon ng babaeng asawa at babaeng lalaki. So dito sa verse 9, in the like manner also, that the women, sa kanila, wives, that the wives adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. Kung ito ay sa asang babae lang. So, sa loob lang ng pamilya. Pangalawa, yung mga walang asawa. Hindi sila under sa utos na ito.
Hindi ba ito general? Sa loob ng iglesia, especially, at kahit sa labas. So, hindi lang ito sa loob ng pamilya. So, hindi ito pinag-uusapan ng damit ng isang babae sa loob ng kanyang sangbahayan. Ito po sa loob ng iglesia at sa labas. Hindi po sa loob lang ng pamilya. Yung makikita. Ang pinag-uusapan natin, argument po nila na yung 1 Timothy po ay patungkol lang sa pagitan ng isang babae at sa lalaki. So, isa rin pong bagay na gusto nating bigyan pansin. Bakit walang halimbawa ng mga mangaral, preachers, elders, pastors, or overseers, or deacons in the New Testament? Meron ba tayo mababasang babaeng apostol? Wala. Babaeng mangaral? Wala rin. Babaeng elders, or pastors, overseers? Wala rin. Lahat ng mga preachers, evangelists are all men. Si Pablo, si Timoteo, si Titus, etc. There is no women preachers in the New Testament. The apostles are women. Walang apostol na babae. So kung wala, di wala. Parang pupunta tayo sa doktrina po ng mga kaibigan natin, mga Roman Catholic, na tinuturo nila ang pinakamataas na posisyon na yung Pope when the office is not mentioned in the Bible at all. Parang nagkaroon nun wala naman sa Biblia. So ibig sabihin, wala. Ibig sabihin, kung wala tayong mababasang babaeng preacher, babaeng elders, babaeng pastors, babaeng overseers, babaeng apostle, wala. Ibig sabihin, ay wala. Kasi kung meron tayong mababasa na palutuntunan o qualification na may pwede rin naman ng babae. Wala tayong mababasa. So, tinatanong po natin, bakit walang examples ng mga babae o bilang mga mangaral or elders or pastor or overseers in the New Testament? Ang simple answer, it is not commanded nor taught in the New Testament. Kasi kung pinag-uutos o tinuturo, yun ang tayong mababasa. Very simple lang po. Hindi ba? Hindi yan mahirap intindihin. Ngayon, ang isang sinasabi nila, paano si Phoebe? Yung daw po ay isang babae, pero si deaconess. Dito sa Revised Standard Version, ito ang mababasa na sa Romans chapter 16, verse 1. I commend to you our sister Phoebe, a deaconess of the church at Caesarea. Sa New King James, I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Caesarea. So yung po salitang deaconess, there's nothing wrong with that. Dahil sabihin lang yun ay lingkod. Pero, kung yun ang gagamitin mong talata para mapatunayan na mayroong women preachers, mali yung talatang yun. Hindi pinag-uusapan sa talatang ito ng isang babaeng mangaral. If at all, ang pinag-uusapan rito, babaeng deaconess. Hindi babaeng mangaral. Yun lang mapapatunayan mo totoo. Meron deaconess, pero walang mangaral. Pero hindi pa rin pwede deaconess. Ang salita deaconess ay transliteration ng diakonos. Primarily denotes a servant, whether as doing servile work or as an attendant rendering free service without particular reference to its character. The word is probably connected with the verb dioko, to hasten after, pursue. Perhaps originally said of a runner. It occurs in the New Testament of domestic servants, so John chapter 2, 5-9, the civil ruler, Romans 13:4, Christ, Romans 15, verse 8, etc., the followers of Christ in relation to their Lord, the followers of Christ in relation to one another, the servant of Christ in the work of preaching and teaching, those who serve in the churches. Sabi Romans 16 verse 1, dito lang po na ginamit sa talata yung para tumukoy sa isang babae. Paul's apostle, etc., etc. So, ibig sabihin, yun ang yung salitang deaconess, ang ibig lang sabihin ay servant. So, si Caesarea ay
deaconess, not in an official sense. Dahil lahat ng mga deacons that are appointed in a local church are all males. Dahil ang isang qualification ng mga deacons, husbands of one wife. So, hindi sila pwedeng babae. So, ibig sabihin dito, si Phoebe, hindi siya deacon in that sense. Na sila inappoint siya bilang mayroong official work as a servant or as a deacon. That's 1 Timothy chapter 3 verse 12. Let deacons be the husbands of one wife. So, lalaki sila. So, kung meron sinasabi natin, o meron deaconess, yan si Phoebe, nagdalaban yung dalawa dahil si Phoebe babae. She cannot be a husband of one wife. Ang sinasabi lang ng talata sa Romans 16 verse 1 simply means she is one of the many servants in the church at Caesarea. Dahil in the general sense, all Christians are servants. Tayo po ay naglilingkod. Tignan niyo sa Ephesians chapter 4. Basahin natin. Dito po sa Ephesians chapter 4, magsimula tayo rito sa verse 12. For the equipping of the saints, for the work of ministry, ministry meaning service, for the work of service, for the edifying of the body of Christ, for the work of service. So tayo po ay naglilingkod. So in general, all Christians are servants. In a specific sense, there are certain men appointed as deacons. They are special servants in a local church. Pero in general, all Christians are servants. So that yun ang kahulugan ng Romans 16 verse 1. Si Phoebe ay isa sa mga lingkod sa Iglesia sa Caesarea. Hindi siya deacon in an official sense. Dahil siya po'y babae. Eh, ang mga deacon ay asawa lamang ng isang babae. So, imposible yun. Unless otherwise, there's homosexuality. Dito po sa, isa pang sinasabi si Deborah. Dito po sa Old Testament, may mga tinatawag silang judges. Ito mga judges, hindi po sila judge katulad ng kahulugan sa panahon na. They're all more of a military leaders na ina-appoint ng Diyos para ipagtanggol ang mga Israelites sa kanilang mga kaaway. Sa Judges 4 verse 4, isa sa mga naging judge ay si Deborah. Sa nasa verse 4 ng Judges. Now, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. So, ito po ay isa sa mga judges sa Old Testament. Ang problema, ito'y judge sa Old Testament. Ang pinag-uusapan natin ay preachers or pastors who are women in the New Testament. So what kung siya babae? Yeah, that's under the Old Testament. Hindi natin pinag-uusapan ng mga judges dahil walang judges sa New Testament. Katulad sa Old Testament. So, wala pa rin. For in fact, we are not under the Old Testament law. We are under the New Testament. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21. Ito ang ating mababasa. Ito'y sabi ni Apostle Paul, di ba? Siya hindi walang kautusan, kundi siya nasa ilang kautusan ni Kristo kanya. Basahin po natin sa verse 21. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under the law toward Christ, that I might win those who are without law. So sabi dito, law toward God o toward Christ, kanya. Pero meron sa margin, tingnan po na sa margin, sa verse 21, God's law, Christ's law. Ibig sabihin, not without law of God, but under the law of Christ. Yun ang literal na kahulugan, no? So, sasabihin natin, may mga judge sa Old Testament. So, pwede na payagan na magkaroon ng preacher sa New Testament. Taba ang problema, we were not under the Old Testament law. And also, there are many things allowed under the Old Testament. Polygamy, burning incense, animal sacrifice. Should we also do those now? Hindi. O hindi rin natin pwedeng sabihin, no, may babaeng judge, so pwede magkaroon ng babaeng mangaral. Hindi natin pwedeng gawin yun. O otherwise, magbabalik tayo sa Old Testament kung yan ang ating gustong gawin. So, bakit mahalaga ang ating pinag-uusapan?
Mahalaga ating pinag-uusapan bilang warning sa mga kababayang Kristiyano that who are attempting to lead a local church. Kasalanan po yun. You let the men to lead, not women. Gaano man kagaling ang isang babae, gaano man kagaling kanyang leadership, hindi siya pwedeng maging leader sa loob ng local church. Kasi, pag pinayagan natin ang isang babae, although not in an official sense, kaya pabayaan natin siya na meron siyang say sa loob ng local church, that will evolve something else, into something else in the future. Ganun lang siguro yung evolution niya. Na nagkaroon ng babae, mga preachers o pastors sa mga denominations. Nag-evolve po yun. So, huwag natin pabayaan yun. Gaano man kagaling yung mga kababayan natin, they may give their advice to the men or to the elders or pastors or overseers, but they cannot themselves lead. Kaya nga po yung katanungan, pwede bang sumama sa mga meetings, sa mga business meetings ang mga kababayan? The answer is no. Dahil yun po yung leadership role. Wala po tayong mababasang business meeting sa New Testament, but by necessary inference, kung hindi pwedeng magkaroon ng pamumuno ang babae sa lalaki, so kanino yung pamumuno in general? Sa mga lalaki, di ba? Now, since sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, or to have authority over a man, but to be in silence. So, kanino, where do the authority of oversight belong? To the man, in the absence of elders. Pag meron ng eldership, elders or pastors or overseers. So there is no authority for women to be preachers, pastors, or deaconesses in the New Testament. Wala tayong mababasa. That's the law of silence. So hindi natin pwedeng gawin. Sabi nga po ni Thomas Campbell, we speak where the Bible speaks, and we are silent where the Bible is silent. Totoong tao si Thomas Campbell, mga kapatid. Nakita ko yung puntod niya eh. Sa Bethany, West Virginia, nakita ko yung puntod niya. Ngilabot ako noon, nakita ko yung puntod na yun. Sa katabi niya, yung puntod ng kanyang anak na si Alexander Campbell. Meron po silang family grave sa tabi ng malayo-layo sa bahay nila. Gusto tinatawag na mansion ni Alexander Campbell. Na pumapasok kami sa loob, umupo kami doon sa loob ng bahay. It's historical. So, sabi ni Thomas Campbell, we speak where the Bible speaks. We are silent where the Bible is silent. Where the Bible is silent, we are silent. Kung hindi sinasabi ng Biblia, hindi natin gagawin. Kung wala sinasabi ng Biblia, hindi na natin paniniwalaan. We cannot be adventurous. Ngayon mo, mga ibang kapatid, ngayon, very adventurous sila. Daming ginagawa na wala mo nababasa sa Biblia. Which will bring danger in the future. If not presently, already, makikita natin. So, no authority for women to be preachers, pastors, or deaconesses in the New Testament. To do so will be sin. Pag meron tayong babae mga mangaral, babae mga pastor, babae mga deaconesses, that is sinful. Kasalanan niyo, wala tayong authority. Sa ganung bagay, we do not have authority to have women preachers or women overseers, women elders, or women pastors in the New Testament, or women deaconesses in the New Testament. Wala tayong babasa. So to do so will be sin. We need to obey what the Lord says, not what the Lord doesn't say. Problema ngayon, problem with people is they emphasize on things that the Lord didn't say. For instance, instrumental music. The Lord did not say anything about using instrumental music in worship. Wala sinasabing Panginoon, nagmamit tayo ng panugtog sa pagsamba. Wala tayong mababasa? Wala, pero pinipilit nila. Wala tayong mababasa ng infant baptism in the New Testament, pero may gumagawa ng infant baptism. Wala tayong mababasang Thanksgiving ritual sa New Testament na may mga ninong at ninang, pero may gumagawa na. So, yun po ay
masama po yun. Ang ating Panginoon ay ang Panginoon. So kung di tayo Panginoon, di tayo pwedeng gawa ng mga bagay na walang sinasabi ang Panginoon. Tingnan sa Luke chapter 6 verse 46. Ang ano po nito, kung titingnan natin ang kanyang intensity, galit po ang Panginoon dito. Nung sinabi niya ito, siya galit. Dahil pinagsasabihan niya yung mga Hudyo na tinatawag siyang Panginoon. They called him Lord. They called him Lord, but did not obey him. Sa Rock 6 verse 46. Sabi rito, But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? So ano gagawin natin? The things which the Lord says. Not the things which the Lord did not say. Hindi yung mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Sa Matthew chapter 17 verse 5, ito po ay during the Transfiguration. Makikita na sa Transfiguration na nagbaguan yung Panginoon at he was talking to Moses and Elijah. Sabi rito ng isang tinig, while he was still speaking, behold, habang nagsasalita si Peter, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Sino pakinggan natin? Panginoon. Pag pinakinggan mo, nagsasalitang Panginoon. So dapat nating paniwalaan, dapat nating gawin yung sinasabi ng Panginoon. So wala sinasabing Panginoon sa mga babaeng preachers, babaeng pastors or overseers or elders or women deaconesses. Meron ba? Kung meron, sabihin natin. Tanggaran tayo eh. Where do you read? Of a woman preacher, a woman elder or overseers or pastors, or a woman deaconesses. Kung meron kayong mababasa, ilabas po natin. Because we are studying. Alam niyo, meron kami nakausap noon, binata pa ako sa isang denomination na may babae. Babae preacher nila. Ito po ay nandun sa ilalim ng malapit sa Abacan River. Pero wala na yun. Nagiba na yun. Bumagsak po ang Abacan River. Sumama na siguro yung church building na yun. At sabi niya, paano kanya kung walang marunong na lalaki? Sabi niya, yung tanong niya. Paano kung marunong na lalaki? That is impossible. May nagsimula doon. Talagay niya, bigla lang lumitaw yung purgasyon na yun. Walang nagsimula nagturo. Nakikita niya, si Pablo naglakbay sila. Their first missionary tour, second missionary tour. Yung first missionary tour, nagtatag sila ng mga churches. Ay di may lalaki. So, imposible yan. Kaya, kung walang marunong lalaki, dituruan yung lalaki. Tumawag tayo ng iba sa ibang mga kongregasyon para tulungan kayo. Okay na lang. Kung puro babae, pwede naman yun. Pero wala rin tayong mababasag na puro babae. No, once upon a time, doon sa Okinawa, doon sa Mid-Island Church of Christ, yung membership went down to 2 women. Dalawang babae lang. Ang ginagawa nila, dahil takot sila. Dahil talawa sila, may mga nakikinig sila sa mga sermon sa tape. So yun ang ginagamit lang sermon sa kanilang pagsamba. It's unique. Pero yun ang ginagawa nila. Siyempre, pagdating sa Lord, sabi, dahil lang sila, wala namang problema yun. Wala lalaki. Meron, very rare. Yun lang alam ko na kongregasyon na puro babae. Pero may nagsimula doon lalaki. Kaya lang, yung po isang military congregation. So, nag-iiba-iba members. Depende sa destinasyon ng mga sundalo. So, lumabas, dalawang babae lang. Pwede nyo tanongin mo yung isa dahil buhay pa ngayon. So, yun po ang ating pag-aaral ngayon. So, kasalanan ba magkaroon ng babaeng makaral? Babaeng elders, babaeng elder or pastor or overseer? Or women deaconess. Kasi wala tayong mababasa. Interesting po kung anong pwedeng sabihin. Gusto rin po natin malaman kung anong sasabihin ng mga churches na mayroong ganito.
mga kapatid. Di ba? Alright. Tingnan po natin ang mga bumati. Oljan Ocampo, good evening po. Lilia Domingo, good evening everyone. Rick Darashin. Medyo nabibigla ako rito pag nakikita ko yung pangalan ni Brother Rick. Good evening po sa lahat. Ito po si Sister Chona. Ibanya Senior Sunny, good evening to all of you, brethren. Jeremy B. Joji, magandang gabi po sa lahat. Napaka-unique ng pangalan niya, Jeremy B. Joji. Vicente Kai, magandang gabi po, Brad, sa lahat ng mga kapatid. Alvin Miguel, buenas noches. A todos, sabi niya, good evening to all. Ano po yan, taga Zamboanga City, yun po'y corrupted Spanish, ang sabi sa Bacano. Watching from Zamboanga City, San Jose Church of Christ. Greetings of peace to all brethren. Regime Arguelles, sa Katagano po, Valenzuela. Good evening po, Brad, at sa lahat na nakikinig. Noel Tanyalas, good evening po, Brother Lordy, sa mga tagapakinig. Medic Canono, Maya Pabegi, Katamangan. Sa Kapampangan po, ibig sabihin magandang gabi sa ating lahat. Good evening to all. John Layusa, good evening po. Ka Lordy, good evening din. Good evening po, Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid, kaibigan, nanonood. God sent Sumagel Gaba. Good evening, brethren. Ito, may sinabi pa si Brother John Layusa, Kalispera Adelpe Lordy. Kay Siolios Osoy. Siguro Grego yan, Brad. Kasi Adelpe, brother. Silvia Squadra, maayong gabi. Brother Lordy, sa tanan, mga kaisonan. May tanong dito sa Vicente Kay, very interesting too. Blessed evening, Brother Lordy, sa lahat na nakatutok ngayon sa program. To God be all the glory. Alright. Smith Shimmy Fire. Blessed evening po. John Ray Tambukong, watching from Lake Cebu, South Cotabato Church of Christ. Nakarating na po ako doon. Ito po yung sa taas ng bundok. Napakagandang lugar niya sa Lake Cebu. Dito Villamin, magandang gabi sa lahat ng kapatid. Doroteo, ibig po sabihin, dahil wala pong mabasa, hindi po gagawin. Ang gandang tanong yan. Okay, tingnan po natin mga tanong. Agosto 12. Good evening po, Pangutana. Sa Bible study po, bago worship service, madalas po ang babae ay nagpapaliwanag, nagsasalita during Bible study. Bagamat ang lalaki po ay nangunguna sa Bible study, pero mas maraming babae na nagsasalita, nagbibigay ng opinion nila. Okay lang ba yon? Sa loob ng iglesia, yung during Bible study, napapasin ko po mga dalaga, ang iba sa kanila. Salamat. Alam po niyo, Bible study, pwede ka magtanong. Kasi pag-aaral po yan. Pwede magpaliwanag. Kasi pag nagpapaliwanag ka, nagtuturo ka nun. Pwede ka magtanong, bilang babae. Kasi gusto mong malaman ng mga bagay-bagay, di ba? Well, there's nothing wrong with asking question. That's part of study. Pero when you explain, you're teaching. Bawal po yun. Di ba? Kasi pagka ang isang paraan ng pagtuturo, you explain. Katulad po ni na Joshua, sina Ezra. Basahin po yun sa Ezra. Ano po? Si Ezra, nung sila po ay mag-aral mula madaling araw hanggang tanghali, anong ginagawa ni Ezra nung pinag-aaralan nila yung salita ng Diyos? Hindi pa sila nagpapaliwanag, binibigay nila yung kahulugan sa mga tao. Hindi ba? So sila nagtuturo, sila ay nagpapaliwanag. Yun ang makikita natin. Yun ang ginawa ni na Ezra sa kailang pag-aaral. Di ba mga kapatid? Nagbibigay sila ng paliwanag sa mga tao para maintindihan nila kung ano ang kahulugan ng salita ng Diyos. Yun ang ginagawa nila. Bibigay po sila ng kahulugan. Dito sa verse 7. Also, Joshua, Bani, Sherebith, Serevaya, Jamin, Akub, Sabitay, o Jida, mga pangalan ito. Ano po?
and help the people to understand the law. And the people stood in their place. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and help them to understand the reading. So, nagpapaliwanag sila. Pinapaliwanag ang kahulugan. So, when you nagpapaliwanag ka, ibang usapan nyo. Hindi okay yun. Nagtuturo ka na no. Dapat lalaki nagtuturo, tandaan po natin yan, kung lalaki nagtuturo, hindi lang siya nangunguna. Siya nagtuturo. Kasi yung sabihin, sa ibang mga Bible class, parang ang teacher ay facilitator para magkaroon ng discussion ng mga tao. Hindi Pag nagtuturo ka, you are teaching, you are giving information, you are explaining. Pwede kang mag-solicit ng tanong. Pero yung babae, pwede siya magtanong, hindi siya pwede mag-explain. Nagtuturo ka na nun eh. Yung tingnan, dapat makita natin boundary no. Boundary no. Gaya ko nga ito sinabi na Jimmy Kalispera, Adelpha, and Odi. Kai, si Olos, o Songi, para ko Lothong. Mahirap naman ng Grego. Ano po? Si Vicente Kai, may tanong. Paano po yung babae nagbaptize? Ano po ang pagkakaiba nun? Thank you po. Under normal circumstance, may mga lalaki naman. So, lalaki yung magbaptize. Pero there are rare circumstance. At ito yung mga totoong istorya. Si Brother Jim McDonald, sabi niya, isang mag-asawa sila, yung babae, Kristiyano, yung lalaki, hindi. Matagal na nilang kinakausap yung lalaki para sumunod sa Ebanghelyo. Pero habang sila ay nangingisda sa isang lugar, siyempre may tubig yun, nag-uusap sila mag-asawa. Sabi ng lalaki, gusto ko na maging mabautismoan, ganyan. Kailan? Ngayon, ganyan. So, binautismoan siya ng asawa niya, na babae. Tanong, sumunod ba siya sa Ebanghelyo? Pero ang problema kasi ng mga ibang kapatid, kailangan ng baptizer kanya, Kristiyano. Kaya pag sinabi natin walang kaugnayan ang kaligtasan ng binabautismoan, hindi siya nagbabautismo, susunod tanong, so pwede magbautismo ba? Ang sagot dyan, oo, kung walang lalaki. Very lang po yan. Very circumstance lang po yan. Mga napakadalang niya. Meron pang true story. Babae ito, tinuturuan niya yung lola niya ng Ebanghelyo. Walang local church doon sa lugar na yun. Pumayag yung lola niya. Binautismo niya yung lola niya. Anong pwede mangyayari sa lola niya? Kung maghanap po tayo ng Kristiyanong lalaki para mabautismo yung tao. Ay hindi naman yung baptism nagliligtas, hindi yung Ebanghelyo. Paano po yung mga doon sa restoration movement sa US na ito yung mga taong galing sa denominasyon na nakita nilang totoo. Sino mo bautismo sila? Kanina, wala pang Kristiyano sa panahon na yun. Kung meron man, hindi doon sa lugar nila. Paano ngayon yun? Si Alexander Campbell na isang Presbyterian. Nakita niya mali ang kanyang bautismo. Nakita niya tunay na bautismo. Kailangan siya magpabautismo tunay na paraan. Sino ba bautismo sa kanya? Tinawag niya kaibigan niya bautismo noong kanya. Pero hindi sa kabulugan ng Biblia, hindi sa aral niyo. Tanong, ligtas ba siya? Hindi. Pag sinabing hindi, tinuturo nila ang baptizer at ang Ebanghelyo ang nagliligtas. Which is nonsense. Walang tao nagliligtas. Ang Diyos lang ang nagliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di ba? Tungkol po sa babae na tumutulong during medical missions, okay lang po ba yan? Anong klaseng medical mission? Yung mga tinatawag natin institutional brethren, nagkakaroon sila medical mission sa mga local churches. Ang purpose nila, makalikom sila ng mga prospect. Anong problema medical mission? Tumutulong ka lang. Pero pag mag-medical mission tayo, mag-medical mission ka sa lahat, kahit sino. Kasi walang kaugnayan sa yun, sa pananampalataya yun, di ba? Pag ginawa natin ng medical mission for the sake of soliciting prospect, ibang usapan yun. Tsaka walang kaugnayan ng local church doon. Hindi gagastos ng local church yun. Hindi gawain ng local church yan.
Hindi pwede mag-medical mission sa loob ng church building. Hindi gawain ng iglesia yan. Gawain ng individual yan. So, gawin sa ibang lugar. Huwag sa loob ng church building. Ito. Tio, ibig po ba sabihin na wala pong mabasa, hindi po, we have to explain. Yung tinatawag na necessary inference, halimbawa, wala tayong mababasa na si Felipe ay tinuruan ni Felipe yung bating ng bautismo. Wala tayong mababasa, di ba? Wala tayong mababasa word per word, pero meron tayong mababasa na nagtuturo sa atin na tinuruan siya. Dahil ibig sabihin, paano niya malalaman ang bautismo kung hindi siya tinuruan? So, wala kang mababasa ng letra po, pero may mababasa ka na nagsasabi sa'yo na gano'n na. Ang sinasabi natin, wala kang mababasa, wala tayong direct command, wala tayong approve of example, wala tayong necessary inference. Kung wala kang mababasa gano'n, hindi pwedeng gawin. Magdadagdag lang tayo pagka ginawa natin ng mga bagay na wala tayong mababasa. Ngayon, pag pinag-usapan, bakit church building, wala tayong mababasa? Meron kang mababasa. Hindi totoo, wala kang mababasa tungkol sa church building. Bakit? Sabi, huwag niyo pabayaan yung pagkakatipon. Patulad ng ng iba. Sinabi ba ng Panginoon kung tayo magtitipon? Pag binigyan tayo ng kalahan ng Diyos kung saan tayo magtitipon, papasok ang church building to. So, hindi pa yun ang mababasa. Meron. Yung magpabayaan ng pagkakatipon. So, kailangan natin maunawaan yun. Kailangan natin maunawaan yun. Kaya, wala tayong mababasa, so hindi natin pwedeng sir, of course. Meron ba tayong mababasang nagse-celebrate ng birthday sa church building? Meron ba tayong necessary interest doon? Wala. So, huwag natin gawin. Ganun na hindi natin sabihin. Pero pag meron tayong direct command, proof of star example, tsaka necessary interest, meron kang mababasa. Meron kang mababasa ng necessary interest na napupunta ka doon sa bagay na yun. Yun ang ibig na sabihin. Ngayon, generic authority. Meron ba tayong, pwede ba tayong mangaral na nakakotse? Wala tayong mababasa. I mean, letter po lang wala. Pero may mababasa ka. Bakit? Umayo ka sa buong libutan kanya. Sinabi ba ng Panginoon kung paano? O di pumapasok ang aeroplano doon, papasok ang barko doon, papasok ang paglalakad doon, papasok ang kotse doon. Dahil kung wala tayong mababasa ng kotse, huwag na tayo mag-kotse pag mga araw tayo. Bakit brand yung mga preacher na ibang preacher? Hindi nagkakasali sila, wala tayong mababasa. Hindi mo rin gawin. Hindi ganoon. Kung preacher tayo, alam natin ang ibig sabihin yan. Di ba? Magandang tanong. Dorotio, meron pa ba tayong mabasa example na ginawa ng unang Kristiyano, mga babae sila yung nagbabautismo? Wala kasing mabasa kaya hindi daw dapat gawin ng pagbabautismo. Meron! Sinabi ba na lalaki lang ang magbautismo? Meron ba tayong mababasa lalaki lang ang magbautismo? Wala rin. Ang sinabi rito, lahat ng naging alagad ay tuturuan sila sa lahat ng ipinagutos ng Panginoon. Yung ba naging mga alagad sa Matthew 28 ay puro lalaki o may babae? So meron silang karapatan. Although din natin sinasabi kailangan. Ibig sabihin na meron kang karapatan, gagawin mo. Meron kang karapatang gawin ito, gagawin mo. Pwede mong gawin, pwede hindi. Ngayon kung sabihin, kung may karapatan ng babae magbautismo, hindi ibig sabihin kailangan sa magbautismo. Kung may lalaki, magbautismo. Paano kung wala? Dito sa Matthew 28, basahin po natin. Sa verse 18. Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations. Yung ba disciple, lalaki lang? May babae. Matetes. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of days. Yung lang mga alagad na yun, turuan daw nila mga apostol na gawin ang pinagutos ng Panginoon. Di ba isang pinagutos pa, mangaral at magbautismo?
Paano kung sa sitwasyon na walang lalaki? May nangyayari gano'n. Madalang lang. Siguro 1 in 110,000 or something. Mapapariwara yung kaligtasan ng tao. Pag pinipilit natin ang isang bagay, kailangan Kristiyano. Kailangan Kristiyano lalaki. Marami tanong dyan eh. Paano tayo nakikasigurado ng sinasabi natin Kristiyano nga? Meron marami namang Kristiyanong hindi naman talaga Kristiyano dahil hindi naman sila sumampalataya sa bautismo. Ang Panginoon lang nakakaalam nun, pati yung tao. Hindi kailangan nating investigahan yung lahat ng binagbabautismo sa atin kung tunay silang mga Kristiyano. Hindi nakasalalay sa pananampalataya na nagbabautismo sa atin ng ating kaligtasan. Otherwise, hindi natin lang maligtas tayo, hindi. Yun ang sense common ng paliwanag. Kaya natin tanggapin, that's up to us. Pero kami, ako po ay 64 years old na ngayon. Ako'y nabautismo na ako'y 19. So, tingnan ko po, minus ko muna. Kung gaano nakatagal yun na po. So, ako'y 64 ngayon. Ako po yung nabautismo na ako'y 19. So, 45 years na ang Kristiyano. Wala pa ako nakitang nagbautismo ba. Kaya napaka-rare niyan. At bakit naman natin, sige kanya. So, hindi mahalaga yung mag-baptize, tawagin natin yung mga pastor. Ano mo naman gagawin yun? Sabi ko nga, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung yung baptizer o ng kaugnayan sa kaligtasan ng binabautismo. Kailangan tumawag ka ng ibang mga tao para bautismon siya. No, it doesn't follow. Halimbawa, sabihin ng lahat ng gumagalaw, magiging pagkain yung kanya. Ibig sabihin, lahat ng gumagalaw, kakainin mo. Wala ka bang karapatang pumili kung anong kakainin mo. Kailangan nating unawain niya sa tamang paraan. It doesn't hold water. Kung pag-uusapan niya sa isang formal na pag-uusap, you cannot prove it. I bet 100%. So, yun po ang third. Actually, hindi man issue yun. Dahil yung pinag-uusap, bakit kayo? Sabi ko nga, 45 years na ang Kristiyano. Wala pa akong nakita kung bakit nag-baptize. Meron tayong narinig na pailan-ilan lang. Pero hindi gawain, hindi practice yung ganyang bagay. Sa Angles, wala magbo-volunteer na babae mag-baptismo. Yung lalaki, mag-baptize. May malaki. Ngayon kung namatay nila na lalaki, bakit naman hindi pwede mag-baptismo babae? Paano naman yung gusto maligtas? Wala na magbabaptize. So sana po maging maliwanag po sa atin yan. Melanie Quinto Garcia, good evening po Brad. Salamat po sa walang sawang pagtuturo. Yan po isang bagay hindi pwede pagsawaan yung pangangaral. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa inyong mga tanong, sa inyong mga comment, etc. I walk with the King. I walk with the King to heavenly land. The kingdom of light. The kingdom of light. The pathway of right. The pathway of right. Eternal His throne. Eternal His throne. Forever 'twill be. Forever 'twill be. Mansions on high, to mansions on high, a crown there for me, a crown there for me. I walk with the King, I walk with the King, through pastures so green, by quiet waters still, to do His good will, He lighteth the way, from darkness to day, I hold to His hand, I walk with the King, I walk with the King. I walk with the King, I walk with the King, His child ever be, His child ever be. Glad tidings to bring, His blessings to see, His
His love floods my soul. His love floods my soul with glory divine. With glory divine. His riches and wealth. His riches and wealth. His treasures are mine. His treasures are mine. I walk with the King. I walk with the King. Through pastures so green. Through pastures so green. By quiet waters still. By quiet waters still. To do His good will. To do His good will. He lighteth the way. He lighteth the way. From darkness to day. From darkness to day. I hold to His hand. I hold to His hand. I walk with the King. I walk with the King. I walk with my King. I walk with my King. Though dark be the way. Though dark be the way. He is the true light. He is the true light. The kingdom of day. The kingdom of day. Someday on yon shore. Someday on yon shore. I'll hear His voice say. I'll hear His voice say. Come home, you're my child. Come home, you're my child. 'Tis evening past day. 'Tis evening past day. I walk with the King. I walk with the King. Through pastures so green. Through pastures so green. By quiet waters still. By quiet waters still. To do His good will. To do His good will. He lighteth the way. He lighteth the way. From darkness to day. From darkness to day. I hold to His hand. I hold to His hand. I walk with the King. I walk with the King. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Meron pong karagdagang tanong po rito. Ano po? Tingnan po natin. Si Brother Agosto 12. Sa denomination po, maraming babae na nagbabaptize at nagsosolemnize ng kasal kasi may license daw po sila sa gobyerno. Wala lang pong ano yun, kahit na pinayagan siya ng gobyerno. Hindi naman po ang gobyerno nagbibigay sa atin ng otoridad sa larangan ng pananampalataya ng Diyos. So wala rin po yun kahit meron pa silang lisensya na po. Maraming salamat po. Maraming salamat. So tayo po ay
magtatapos na sa ating pag-aaral sa gabi ito. Loobin po ng Panginoon sa Biyernes ulit. Tayo po inalain sa lahat po Diyos sa muli sa oras na ito na inyong iginawad po sa amin upang magturo ng iyong katotohanan. Sana po ay yung mga nakinig at makikinig pa ay maliwanagan at katotohanan na ala po kaming otoridad na ang babae ay maging mangaral o maging tagapanguna sa loob ng kongregasyon o isang diakonesa. Sana po ito'y maging maliwanag sa mga tao. Hihingi po na ng Diyos na kami patuloy sa inyong kalooban sa pamamagitan ng patnubay ng iyong salita. Parahin po niyo kami sa mga pagkukulang na ginagawa. Naway palagi po kaming lumakad sa inyong salita na isang ilaw sa aming mga daan at ilawan sa aming mga paa. Hindi po kami mabigaw at mawala. Pinadalayan po namin ang mga namamahala sa amin sa pamahalaan, magkaroon sila ng karunungan na manguna ng maayos upang ang aming bayan po ay manatili ang kapayapaan. Patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo na may katiwasayaan. At ang mga bagay pong ito ay aming hiningi ay kila pangalan sa Kristo. Amen. So, maraming salamat po. Tayo po mag-ingat sa mga inyo ng Diyos.